Moses, Miriam, and Aaron represents the established institution. That no matter how organized things are, the human nature will assert itself. Pagkakabanggaan, Aaron with Miriam versus Moses. Moses, the meekest of all human beings. Parang ganyan ang nangyayari ngayon sa iglesia. Kateri and Angel versus Edward. However, the gospel speaks of the fluidity of the church, the fluidity of institutions. Pag sinabi nating walking on the water, it is both real and symbolic. Hindi lamang yung naglakad sa tubig. The entire ministry of Jesus is walking on the water. Because for the Jews, water signifies the uncontrollable, the disorderly, and the unprogrammatic. Hindi lang si Jesus ang naglalakad sa tubig. Ang bawat pare, naglalakad sa tubig. Kasi hindi natin tiyak ano ba kahihinatnan ng pagkapari natin. Kaya nga, kung titignan ninyo yung gospel na yan, do not try to limit yourself to the miracle of the world walking in the water. Paano pinakitunguhan ni Jesus si Judas Iscariote? Paano niya pinakikitunguhan ang mga immature na apostoles? Paano niya pinakikitunguhan ang mga taong mahilig sa libreng tinapay at isda, pero hindi sa salita ng Diyos? Walking on the water represents the ability not only to float, kasi iba yung to walk and to float. Walking on the water means I can face all the madness and still deliver the seemingly unimportant Word of God. Sana po sa retreat na ito, hindi lang tayo dadaan sa isang proseso. Patuloy nating tutuklasin ano ba reason to continue walking over the water. Nababanggit ko sa mga pari ko sa Vicariate of Calamba, marami tayong uncertainty na kailangang harapin. Kahit makagawa si Ray Hayat ng pastoral plan, kailangan pa rin sanayan ang pare at ang laiko to live within the framework of a pastoral plan. The pastoral plan will not solve everything. Patuloy nawa nating makilala kung nabago ni Jesus ang kanyang mga kahalubilo, hindi lamang dahil sa mga milagro, kung hindi naipakita niya, ito ang daan, iniaalok at awa ng Diyos, tinanggap ng tao. Even John Marie Vianney was walking over the water. Please do not forget that his was a church after the French Revolution. Hindi nakaalyado ng simbahan ang gobyerno. Anong magagawa ni John Marie Vianney kung naging adik sa sayawan ang mga tao? Anong magagawa ni John Marie Vianney kung ang mga dalaga sa Ars ay gusto nang magpakaputa? Anong magagawa ni John Marie Vianney kung gusto nilang maglagay ng fertilizer na tae sa kanilang mga bukid on a Sunday? But he walked on the water. He showed that life is not only what is spent every day, it is something that we live for. Even when other people do not agree, we will continue to walk in the uncertainties of life.
Sana po sa pagdiriwang natin ng araw ni San Juan Maria Vianney, the problems were not invented during our time. The problems have existed even during the time of Moses, Miriam, and Aaron. The problems continued because human beings will remain problematic. But what is important, we go on. We try to present the truth and we allow the truth to change ourselves. Nais ko pong tapusin ang sharing na ito kasi sabi sa akin ni Elden, maikli lang daw. Okay lang po. Gusto ko pong iwanan sa inyo ang lyrics ng isang kanta na naririnig ko pa rin sa mga jeep. Kanta na ginawang popular ng mga grupo na ang pangalan ay Eraserheads. Ito ay para sa mga masa, sa mga may problema sa pera, sa mga hindi marunong bumasa, sa mga may problema sa eskwela, sa mga fans ni Sharon Cuneta. Nais kong iahon ka, ngunit ayaw mong sumama. Bigyan naman ako ang sarili ng konting respeto. Naghihintay ang masa kay Jesus. Naghihintay ang masa para hindi maging middle class ang simbahan ni Jesus. Patuloy tayong maglalakad papunta kay Jesus, kapiling ang mga masa. Amen.